Dear Kuya Poy, ako nga pala si Lorraine, 34 years old mula dito sa Malabon. Diretso ko nga aminin sa inyong programa na ako mismo ang nakasaksi na may ibang kinakalantaring babae. Ang aking pinili ng totoo at walang halong panlolokong soon-to-be husband na si Timothy. Nangyari yan matapos may mag-message sa akin na isang hindi ko kilalang babae sa social media. Akala siguro ng babaeng tatawagin ko na lamang sa pangalang Patricia ay ako ang kabit ng kanyang jowa o kinakasama o kung anuman ang label ng relasyon nilang dalawa ng fiancé kong si Timothy. Pero sa madaling salita, mabait naman akong nakipag-usap, Kuya Poy. Sa katunayan ay binigyan ko pa nga siya ng benefit of the doubt. Nakakaawa kasi siya dahil wala siyang kaalam-alam na niloloko kami parehas ng karelasyon ko ng karelasyon kong para bang wala sa katinuan. Ang hindi ko lang talaga matanggap, si Patricia pa mismo ang nagmakaawa sa fiancé ko na wag siyang iwanan at wag tapusin ang kanilang relasyon. Kaya until now, nauhuli ko pa rin, Kuya Poy, na magkausap sa social media at nababalitaan ko rin yun mismo sa kabit ni Timothy. Nakakatawa nga lang dahil akala ko matitiis ko ang ganitong klase ng setup na alam ko ang ginagawang kahayupan at katrayduran ng magaling kong fiancé at kanyang babaeng si Patricia. Pero syempre dahil tao lang tayo ay nagawa kong magsalita ng masasakit na mga statement kay Patricia. Hindi pa ako nakontento bukod sa ginawa kong pangmamaliit sa kanya ay nagawa ko rin na kalampagin ang kanyang mga kamag-anakan sa tindi ng galit na nararamdaman ko sa babaeng yun. Ngayon niyo sabihin sa akin na mali ang ginawa kong approach o treatment sa kanila. Sino bang nang-argabyado at sinong na-argabyado? Hindi naman sila, di ba? Kung hindi ako na malapit na sanang ikasal. Alam na ni Tim ang ginawa niyang kahayupan. At labis akong nasasaktan, Kuya Poy, dahil sa loob ng 3 taon naming relasyon ay alam at kilala niyang hindi ko siya magagawang iwanan. Pero papaano naman ako? Papaano naman mareresolba kung siya mismo ay ayaw iwanan ang babaeng lalong nagpapasakit sa aking kalooban at nagpapairita pa rin sa akin magpasa hanggang ngayon? Sa palagay ninyo, may aasahan pa ba ako o maiibsan man lang ba ang nararamdaman kong sakit sa aking dibdib? Isa pang tanong, papaano na ang kasal namin? Diba, napakasakit ng problemang dinadala ko ngayon. Sakaling makarating man sa inyo ang kwento na ipinadala ko, ay umaasa po ako makakuha ako ng makatotohanan at makatwirang payo, Kuya Poy. Diretsahan man ang aking atake sa inyong mga manunood at tagapakinig, pero sa loob ng puso ko ay mabuti at kaya ko rin naman maging mapagpatawad, basta't may siguradong pupuntahan ang ibibigay kong kapatawaran. At bago ko sana tapusin ang aking kwento, kung hindi man nakakahiya, ay may request sana akong awitin. I-play niyo po sana yung kantang Spring Snow ng 10cm. Naalala ko kasi ang mga panahon na nagsisimula pa lamang ang aming relasyon ni Tim, noong mga panahong maayos pa ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo, Kuya Poy, at sa lahat ng bumubuo ng programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Lubos na gumagalang, Lorraine. Dear Kuya Poy, Nakakapikon, nakakainis at nakakagalit. Pero hindi ho nakakalito ang kinaroroonan mong sitwasyon, Lorraine. Okay? Maybe ikakasal na kayo in a few months' time or in a few years' time. Dalawa lang ang pwedeng kahinatnan yan eh. Una, i-workout ninyong maayos pa ang pagsasama ninyo ni Tim, lalo na kung parehas kayong willing na mag-adjust at magbago at magkapatawaran ng lubusan. At ang pangalawa ay ang bumitaw na. Masakit man, pero kailangan tigilan na. Sa ginagawa mo, Lorraine, sa kabit ni Tim, ano pa ba ang goal mo? Gulo? Ang agawin siya pabalik? Alam mo, ako na magsasabi sa'yo, hindi matitinag yung kabit nitong si Tim. Komportable siya
Komportable si kabit sa gulo. Why waste your time? Why waste your energy sa ganyang klase ng tao? Okay? Na nakikiusap pa rin, alam na may karelasyon na yung tao. Yan yung comfort zone niya yan. Huwag kang makipaglaban dyan at wala kang panalo, Lorraine. Pero naintindihan ko, sa tingin ko tama na. Yung alam ng pamilya niya, alam ng mga kaibigan niya, ang kalokohang ginawa niya, ang katrayduran nila, tama na yon. 'Di ba? Pero ang tanong talaga dito ay kaya mo bang pakasalan ng fiancé mo? Na katulad niyan, may communication pa rin silang dalawa nung naging kapit niya. Go ka pa rin ba doon sa kasal? Nagtanggal na nga ng maskara yung fiancé mo. Ilalaban mo pa ba? O bibitaw ka na? Lorraine, ang pinakamasakit sa lahat, anuman ang piliin mo dito ay magiging masakit. Pero sana yung mga statement na sinabi ko at mababasa mo sa ating comment section ay you take it into consideration, but ultimately, the decision is yours. At sana nga, dyan sa desisyon na pipiliin mo ay maging masaya ka, maging panatag ang iyong kalooban. Pero kung para sa akin, tama na, wag na. Dear Kuya Poy,